Ha? Haba. Oo. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang dumating siya sa lupain sa mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon sa kaparangan. Sa paligid nito ay may 3 kawan ang mga tupang nagpahinga sapagkat doon nagpainom ang mga ito. Ang balon ay may takip na malaking bato at binuksan lamang ito ng nagtitipon-tipon na ang kawan. Matapos painumin ang mga ito, muli nilang tinakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol, "Naroon, taga saan kayo, mga kaibigan?" "Taga-Haran," tugon nila. Kilala ba ninyo laban ng anak ni Nacor?" tanong niya muli. O, wika naman nila. "Kamusta siya?" tanong pa niya. "Mabuti," tugon naman nila. Hayon na dumating si Raquel ang anak niyang dalaga, kasama niya ang kanyang kawan. Maga pa naman, wika ni Jacob, "Bakit di pa ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastolan bago ikulong?" "Aba, hindi maaari," tugon ng mga pastol. "Ang lahat ng pastol ay nakailangan narito bago buksan ang balon. Saka pa kami maaaring magpainom." Nakipag-usap pa si Jacob nang dumating si Raquel. Naaboy ang kawan ng kanyang ama. Nang may makita si Jacob, si Raquel, binuksan niya ang balon at pinainom ng mga tupa. Pagkatapos nalapitan niya ang dalaga at hinagkan. Napaiyak siya sa tuwa. Sabi niya, "Ako yung pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca." Patakbong umuwi si Raquel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito, hinagkan saka niyakap. Saka niya niyakap ito. Sa hinagkan at isinaman sa kanilang may sisalaysay ni Jacob ang lahat ng sinabi ng kanyang Laban. "Tunay na ikaw ang laman ng aking laman at dugo ng aking dugo." At doon siya tumira. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi ngayon kamag-anak tayo at pagkakatrabawin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong ipaupa sa iyo?" Si Laban ay may 2 anak at dalaga. Si Leah ang nakakatanda at si Raquel naman ang mas bata. Mapupungay ang mata ni Leah, ngunit mas maganda si Raquel at balingkinitan pa. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglikmuran ko kayo ng 7 taon para sa kay Raquel." Sabi ni Laban, "Mas gusto ko nang ikaw mapangasawa niya kaysa sa iba. Sige, dito ka na." 7 taong naglilingkod si Jacob upang matamo si Raquel, ngunit iyon ay kutumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig nito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak." Naghanda ng malaking laban at inaanyahan ang lahat ng taga roon, ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel. Ibinigay ni Laban kay Leah ang kanyang aliping si Selpa. Hinabagahan, nakita ni Jacob si Leah ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya ang Laban, "Bakit ninyo ito ginagawa sa akin? Bakit ninyo ako nilanlang? Naglilingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba?" Sumagot si Laban, "Totoo, ngunit hindi kaugalian dito na mauna pang mag-asawang kababatang kapatid na bayan. Munang nakaraan ang pagdidiriwang na ito. Pagkatapos sa 1 linggo, ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod sa akin ng 7 taon pa." Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdidiriwang, ibinigay ng kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay ni Laban kay Raquel ang alipin ng kanyang bilha.
Sa wakas, naangkin ni Jacob si Raquel. Mas mahal niya ito kaysa kay Leah at naglilingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Alam ni Yahweh na si Leah ay di ganong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito. Samantalang si Raquel ay hindi pa lalaki ang unang anak ni Leah. Alam ni Yahweh ang kanyang suliranin, sabi niya ngayon, "Pihong mamahalin ako ni ang aking asawa," kaya't Ruben ang ipinangalan niya rito. Nagdalang tao siya muli at ang lalaki na naman ang kanyang naging anak kay kaloob din ito. "Sa akin si Yahweh," sabi niya, "dahil sa sinabi kong ako'y mamamahalin ng aking asawa," kaya tinawag naman niya itong Simon. Muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, "Lalo ang aking mamahaling ng aking asawa, sapagkat tatlong lalaki ang aming anak," at tinawag niya itong Levi. Nagdalang tao siya muli at lalaki naman ang kanyang anak. Sinabi niya ngayon, "Pupurihin ko si Yahweh," kaya tinawag niya itong Jew na naghili si Raquel at kanyang mga anak, ang kanyang kapatid, sapagkat hindi siya nagkaanak. Sinabi niya kay Jacob, "Mamamatay na kapag di pa tayo nagkaanak." Nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, "Nasa akin ba iyon? Hindi ko maaaring pangunahan ng Diyos. Siya ang hindi ang pumipigil sa iyo upang hindi ka magkaanak." Kung gayon, sinabi ni Raquel, "Sipingan mo ang alipin kong Bilha upang magkaanak ako sa pamamagitan niya." At sinasiping niya si Jacob ang kanyang alipin sa Bilha. Nagdalang tao ito ng anak ng lalaki. Sumang-ayon sa akin ng Diyos ng wika ni Raquel. Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki. Kaya Dan ang pinangalan niya rito. Muling nagdalang tao si Bilha at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ni Raquel, "Naging mahigpit ang laban ng aming magkakapatid, ngunit ako ang nagtagumpay." Kaya tinawag niya ang Neftali ang bata. Nang hindi nanganak si Leah, ibinigay naman niya ito kay Jacob. Binigay si Jacob kay Silpa at nagkaanak ito ng lalaki. "Mapalad ako," sabi ni Leah, kaya agad ang ipapangalan ko sa kanya ay si Silpa. Muling nagdalang tao at nanganak ng isang muling sipang lalaki. Sinabi ni Leah, "Masayang masaya ako, masaya ang itataguri sa Ako nandun sa kabuuan ng kwento." Pero nagsimula kanina dun sa pagpapainom sa mga tupa, kung paano inaalagaan ng mga mag-aalaga ng tupa noon, yung bahagi ng spiritual na kalagayan natin sa ngayon. Tayo yung mga tupa na inaalagaan ng Diyos day by day. Pinapainom, inaalagaan, pinapakain, at yun ang mahalaga yung doon sa kabuuan ng kwento. At doon sa kwento ng pagiging parang love story ni Leah at ni Raquel sa bahagi ng pagiging asawa ni Jacob. Yun, doon nagkaroon sila ng love triangle. At yun yung kabuuan ng kwento. So, tingnan naman natin dun sa bahagi ng yung sinasaad sa Mateo, chapter 9. Pakibigay chapter 9. Chapter 9, Mateo chapter 9, verse 1 to 17. Pinanggalingan ni Jesus ang isang paralitiko. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob."
pinapatawad ka pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Sa loob ng ilang eskribang nakaroong nilalapastangan ng tao ito ang Diyos. Ngunit batid ng Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kaya kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali, ang sabihing ipinapatawad na ang mga kasalanan o mga sabihang tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo, nandito sa lupa ang anak ng tao may kapangyarihan na magpapatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang mga iyong higaan at umuwi ka. Tumindig ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang pagkatawad kay Mateo. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paninggilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain nyo ang kahulugan nito, habag ang pag-ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Tinanong ni Jesus tungkol sa pag-aayuno. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga paunahin sa kasalanan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong laki ang punit. Wala rin nagsisilid ng bagong alak na lumang sisidlang balat. Kapag ayon ang ginawang puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa natatanggal. Natin yung kwento ng kabuuan ng kwento. Sa kwento dun sa kabuuang kwento dun sa una sa Genesis, ay nga, sabi ko yung love triangle ni Leah at ni Raquel. Doon naman sa pangalawang nabasa sa Mateo, ay ang kabuuan ng kwento ay yung pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit nung panahon yon. At kung mapapansin nyo, kung sa ating panahon ngayon, meron ding mga bully. Diba, ay nandun si Jesus dun na, bakit ka nakikisama kasi dun sa lugar na panggagamot niya,
maraming tao doon. At siya ay naimbitahan na kumain, makisalo sa pagkain. Kaya ang sabi ng mga Pariseo, alam niyo yung mga Pariseo na tinatawag, yun yung mga mananampalataya na mahilig magmarites, no? Yung criticism. At yun nga, sa ating panahon ngayon, ay pwede nating sabihin, mga bully. Sila yung mga bully. Sabihin, mga bully nung panahon, mga nakaraang panahon at nung unang panahon, meron na, no? At yung espiritu na yun, ng mga bully, hanggang ngayon, naandyan pa rin. Kaya yung mga bully ngayon, pwede natin sabihin, mga Pariseo. Kayo ay mga Pariseo. Ibig sabihin, kayo ay mga bully. At yun ang kabuuan ng kwento. No? Dito naman sa bahagi ng pagkaing spiritual, ay basahin ko rin kung ano yung isinasaad at sinasabi ng mga kwento. At kung ating makikita, yung mga bagay na nababasa natin sa Bible, hindi lang messages, kundi mga kwento na nung mga nakaraan. At yung mga kwento na yon ang nagbibigay sa atin ng mensahe sa pagbubulay natin, sa pagbabasa. Nagkakaroon siya ng mensahe, spiritual message na ipinagkakaloob ng Diyos. At sa umagang ito, this is your Pastora ng Masa. Basahin natin ito sa bahaging ito ng pagkain spiritual. Sa loob ng mahigit na 6 na dekada, naging pamilyar na sa radyo ng bawat Amerikano ang tagapagbalita na si Paul Harvey. Madalas marinig sa kanya, alam ninyo ang balita ngayon, pero makalipas ang ilang minuto, malalaman na ninyo ang kabuuan ng kwento. Pagkatapos ng patalastas, magkukwento, hallelujah siya tungkol sa isang sikat na tao. Pero hindi niya agad ipapaalam ang pangalan o mahalagang detalye. Sa huli niya lang sasabihin pagkatapos ng maraming pambibitin. Natutuwa naman ang mga tagapakinig, lalo kapag sinabi na niyang at ngayon, nalaman na ninyo ang kabuuan ng kwento. At yun yung mga bagay na isinasaad din na mensahe sa atin sa araw na ito. Ano ba yung kabuuan ng kwento ng ating ng mensahe ng Diyos sa umagang ito? Nilarawan din naman sa pangitain ni Apostol Juan ang kabuuan ng kwentong mangyayari sa hinaharap. Kaya lang nagsimula ang kwento ng pangitain ni Juan sa isang malungkot na tagpo. Hindi napigil na Juan ang kanyang pag-iyak sa mangyayari sa buong kasaysayan ng mundo. Nakita niya kasi yung kapahayagan, at ito'y nasa Pahayag chapter 4, verse 1 at saka chapter 5 verse 1 to 4. Doon nakita at mababasa natin ang mangyayari sa kasaysayan ng mundo. Pero sa mga tagpong iyon, narinig niya ang isang tinig na nagbibigay ng pag-asa. Huwag kang umiyak. Narito ang leon sa lahi ng Yuda. Hallelujah. Gayon din naman, walang nakita si Juan na mabagsik na leon, kundi isang maamong tupang nakahanda para patayin at ihandog. Pagkatapos niya, nakita naman niyang nagdiriwang ang marami sa palibot ng trono ng Diyos. Maawit ng papuri sa Diyos ang 24 na matatanda, kasama ang mga anghel at ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Hindi mo akalaing magkaroon tayo ng buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus. Nagbigay din ito ng lubos ng kaluwalhatian sa Diyos at naging kabuuan ng kwento ang bawat nilikha ng Diyos. Makapangyarihang Diyos, karapat-dapat ka po sa aming pag-ibig, papuri at pag-aalay ng lakas.
Kaya yung kwento, yung kabuuan ng kwento, kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay nakita sa buhay ni Juan, sa buhay ni Juan at sa buhay ni Juan na nagtuloy ng pagbibigay ng mensahe, yung kabuuan ng kwento kung paano inialay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa kaligtasan natin ng bawat isa. At yung kwento ng lahat ng kabuuan ng kwento ng tao at pagmamahal ng Diyos sa atin, mababasa natin sa banal na kasulatan. At tayo bilang pinagkalooban ng mga bagay na katulad ng mata, tulad ng tenga, gamitin natin ang mga bagay na ito upang ang kabuuan ng kwento, kabuuan ng mensahe ng Diyos, marinig natin, mabasa natin, at yung mensahe na yun sa bawat kwento, yun yung magre-reveal, yung kapahayagan, tinatawag na kapahayagan ng Diyos at mensahe ng Diyos sa atin bilang mananampalataya. Sa umagang ito po yung mensahe ng Diyos. Kailangan natin na pagsumikapan na ang kwento, yung kwentong ito na for real, hindi lang siya basta kwento, kundi ito yung kabuuang mensahe ng mga salita ng Diyos sa bawat isa. At we are blessed sapagkat sa bawat linggo na nakakadaupang palad natin ang Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit ay narinig natin yung mga mensahe, kahit man lang ito ay sa kwento, sa pagbabasa, naririnig natin at yung kapahayagan ng Diyos ay pinagkakaloob sa atin. So hanggang ito, nagpapasalamat po ang inyong pastora ng masa. Kung hindi man po malabis, ay humingi po ng inyong comment, ng like and share sa bahaging ito upang yung mensahe na ipinararating ng Diyos ay makarating doon sa mga tao na kailangang makarating sa kanila ang mensaheng ito. Sa umagang ito, God bless everyone, at nagpapasalamat po ang inyong pastora ng masa 1305. God bless everyone and God bless everyone.